Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, at Sagot Kita. Napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. Please do follow us on Facebook. At tayo po ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. Sa lahat po ng Signal subscribers sa buong Pilipinas, mga kapatid, abay tutok na po kayo. Pumunta po kayo sa Channel 19, mapapanood nyo po dyan ang True FM. Alright, mga kapatid, makakasama po natin ngayong araw ng Miyerkules ang Pag-ibig Fund. Sa unang quarter po ng taon, naglabas sila ng 28 billion pesos para po sa kanilang housing loans. Para yan sa halos 20,000 na miyembro nito. Yan na raw ang pinakamataas na pondong inailabas ng Pag-ibig para po sa kanilang pabahay loans. Isa ka ba sa mga gusto na rin magkaroon ng sariling bahay? Itutulay po namin kayo sa Pag-ibig para matupad ang inyong pinapangarap na tahanan. Pag-usapan natin yan at iba pa nilang pautang program. Ayan, makakasama po natin ang Pag-ibig. At ang ating question of the day, gusto mo bang mag-loan sa Pag-ibig at bakit? Saan nyo po gagamitin yan? Ayan, kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Kung may mga concern po kayo, pwede po kayong diretsahang tumawag sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788, 8631-6674. Again, kung may mga concern po kayo, may mga katanungan po kayo, ukol po sa housing loans through Pag-ibig, kasama po natin ang Pag-ibig Today. Punong-puno ng pag-ibig ang isasagot po namin sa inyo. Ayan, tawag po kayo sa ating hotlines, 8631-5788 or sa 8631-6674. Simulan nyo na po ang pag-post ng inyong mga concern or pagtawag para lahat po kayo ay ma-accommodate po namin. Hanggang alas 5 po natin sila makakasama. Kasama na po natin dito sa studio, Miss Jacqueline Constantino. Siya po ay manager ng Institutional Housing Department Corporate Sales Group ng Pag-ibig Fund. Magandang hapon po, Miss Jackie. Thank you for coming to the program. Magandang hapon po, Cheryl, and good afternoon po sa lahat na nakikinig at nanonood po sa ating programa. Pwede niyo pong hilahin para hindi po kayo sorry. Ayan. Thank you so much po. Ayun. Yes po. Ayan. Thank you po. Pag-ibig, ganun pala pag bumabati Yes kayo, yes no? Sa may puso. Pag-ibig. Ayan. O, umpisahan ko na po, Miss Jackie, sa housing loan nga po ninyo. Hanggang 6 million pesos daw yung pwede pong malo ng isang miyembro? Yes po. Maximum po of 6 million pesos po ang ating maglo-loan sa Pag-ibig Fund for house and lot or for kahit lot lang po, pwede pong 6 million din po. Kailan po yan itinaas or talagang yan po ang maximum ceiling at may plano pa bang itaas eventually? Well, it used to be 3 million po way back, I think mga 2000 something. Itinaas po natin siya, I think middle of 2015 to 2020 siguro po. Tinaas po to 6 million po kasi nga medyo tumataas na po yung value ng property. So medyo kailangan na po talagang alalayan yung mga members na nangangailangan ng mas mataas na funding for their housing loans po. Mm-hmm. At nasa 20,000 po ang nakinabang po na miyembro dito po sa 28 billion pesos na inilabas na housing loans po. For the first quarter po yun, 20,000. As of May po, nakaka 48.67 billion na po ang ating po napautang. And this, we were able to finance 34,225 members po para po sa kanilang pabahay. Mm-hmm. So marami po talagang naglo-loan para po magkaroon ng po ng pabahay. Siguro iniisip din nila pamahal ng properties, might as well now, lalo na kung qualified ka naman. Yes po. Lahat ba, pag bang sinabi kang Pag-ibig member ka na, ay
qualified ka na for a housing loan? Dalawa lang po ang requirement natin for a housing loan. First is dapat active pag-ibig fund member. Pag sinabi po nating active, at least meron ka pong savings for the past 6 months. So kahit isang buwan lang for the past 6 months. However, kailangan po yung total aggregate savings mo equivalent to 24 months savings. So sinasabi po natin, savings po ang pinag-uusapan. So pwede pong member ka for the past 6 months lang. Ang kailangan mo lang po, punuan mo lang po yung required na 24 months savings. Pwede ka na pong mag-loan. That's one requirement po, member po ng Pag-ibig Fund. And second po, syempre, kailangan may income ka kasi utang po ito, so kailangan po natin bayaran. Ano po yung savings na 24 months? Sabi nyo nga po, okay, kunwari 6 months ka pa lang na miyembro. So, bubunuin mo 24 months. Yes po. Equivalent to 24 months savings. Ang ating pong sharing savings ngayon is 200 from the employee at meron pong 200 pesos din from the employer, yung share ng employer. So that's 400 pesos. So kung 24 months at around 9,600. So kailangan nyo lang pong mabuo yung 9,600 na savings kay Pag-ibig Fund. Pwede na po kayong mag-loan kay Pag-ibig Fund agad. Ang kagandahan po nito, hindi po natin ginagalaw yung savings. Ang ating pong savings, para po siyang bangko, kumikita po rin po siya kahit ka naglo-loan. So meron ka ng savings, meron ka pang pabahay. So all you have to do is complete the 24-month savings. So kung 6 months po ito na savings, bubunuin mo lang po yung remaining na 18 months para po makapag-loan ka na po kay Pag-ibig Fund under the housing loan po. Kasi iniisip ko, okay, kung nasa 200, tama po ba? 200 pesos? Opo. Kada buwan. Opo. Sa sa total of share. 400. Ano po? From the employer, 200. Tapos yung member po, 200. That's 400 a month. So kung 24 months, that's 9,600 po more or less. Oo. Pwede ka na kagad mag-loan, mga kapatid. Yes, But of course, isa lang yan doon sa requirement. Yes, Siyempre, kailangan may trabaho ka. Siyempre, may income po dapat May tayo. Siyempre, income. kasi utang po siya. So, kailangan po natin siyang ibalik kay Pag-ibig Fund on a monthly basis. Ang kagandahan po kasi nito, Pag-ibig Fund po ang may pinakamababang interest rate ngayon. And kami rin po, ang Pag-ibig Fund din po ang may pinakamahabang loan term. That's 30 years po ang maximum loan term natin. So basically, kaya po naman bayaran din ng ating po mga members kasi mababa lang ang lumalabas kung long-term loan naman po ito. Gaano naman po katagal ang waiting time kung paano malalaman na approve or hindi approve? Okay po. Pag nag-apply po kayo kay Pag-ibig Fund, we commit po to give you either a notice of approval kung kompleto po in 20 working days. Yan po na yung max. Pwede pong shorter, kung talagang kompleto po siya, pwede pong shorter yon. 20 working days po max. We will just issue po a notice of approval. Tapos sa notice of approval po, may mga conditions po doon, aasikasuhin mo yung conditions. Pagkabalik po ng pag-submit po ng mga conditions na nakalagay sa NOAA, in 7 working days po, pwede na po kami mag-release ng loan proceeds po. Ganun naman pala, mga kapatid. Kaya pala ako nagtataka, Miss Jacqueline, kasi ako, mga kapatid, meron akong contribution or meron akong hulog sa Pag-ibig na hinto. Yes po. Nahinto dahil po nag-voluntary, pero hindi ko naman siya natuloy. So kailan lamang naghulog ako ulit, nag-start naghulog. Tapos lagi ako may nakukuhang text na pwede ka na mag-loan. Sabi ko, ano kayang ilo-loan ko? Wala naman ako pang masyadong talagang na-contribute. But I know I had more than 24 months. Yes. So doon ko iniisip na magkano naman kaya mapapaloan sa akin nila kung ganito pa lang naman ka-short yung naihuhulog ko, yung months or years na naihuhulog ko. Sa housing loan po, ang pinagbabasihan po natin dito, hindi po yung savings. Dati po, kailangan kung maglo-loan ka ng 2 million, tataasan mo rin po yung savings. Ngayon, hindi na po. Kahit po yung regular na savings na lang po na 200, as long as by 24-month savings ka, you can get as much as 6 million kung kaya po ng income. So, ang pinag-usapan po natin dito sa housing loan po is the income and the value of the property. So, kahit po, for example, kaya mo ng 6 million, pero yung value ng property 4 million lang, we will give you a 4 million loan, not the 6 million na kaya mo. So, whichever po is lowest. Opo. Talaga pong binabase siya dun sa property. Yes po, ma'am. So, iba po, paano kung renovation lang? Hindi yun pwedeng housing loan? Ganon din po. Pwede rin po yun. Pwede rin po yung 6 million. Pero depende na lang po sa inyo pong plano na ibibigay. Siyempre, pag magpaparenovate ka, magkasubmit po tayo ng plans
approved plans, bill of materials, titignan po din natin yon. So kung kaya po doon sa ginawa po ninyong plano ng renovation, kaya pa rin ng 6 million at kaya naman ng loan mo, pwede nyo pa rin makuha yung 6 million loan. Yes, ma'am. Pagdating po naman doon sa mga properties na gusto nilang bilhin, may limitasyon po ba yan? As a Pag-ibig member, kailangan po ba? Kasi dati may nakikita ko, Pag-ibig, accredited ng Pag-ibig. So, ganun ba dapat? Not necessarily po. Meron po kami mga accredited developers. Condos, diba? Meron po kami accredited developers na nagpapasok po ng accounts kay Pag-ibig Fund. Although meron po tayong mga members na gusto niya magpatayo ng bahay sa lupa niya. Pwede rin po yun. So Okay. kung home improvement naman, pwede rin po yun. Lupa niya, papa-improve niya. O kung meron pong lumang bahay or whatever house na gusto mong bilhin, na posibleng hindi pag-aaral ng developer, private individual, Pwede gusto niyang rin. bilhin, pwede rin po yun. Kasama po yan sa So, loan. kahit na tapos, Yes po. i-assess na lang po. Yes po, ma'am. Yes po, ma'am. Ocular yan, ganun Yes po ba yan? I-appraise po Ayun. yan. Opo, pupuntahan po ng mga appraisers. Titignan po kung magkano po yung value vis-a-vis yung po income po natin. Yun po yung pagbabasehan po ng inyong maloloan. Kaya din po inaabot ng around maximum of 20 days. Yes po, ma'am. Yes Kasi po, ma'am. marami rin pong mga proseso. So kahit pala pag may gusto kayong pinapangarap na property Yes or po. meron kayo sa probinsya na gusto, Yes, ma'am. ako ang pinapangarap ko beachfront Yes na po. property na sabi ko pag ako'y nag-retire, okay na ako doon. Opo. Doon na lang ako sa maliit. Kahit simpleng, hindi ko kailangan ng hektarya or 1,000 square meters. 300 nga lang eh. Basta yung tahimik, yung pwede po. Pwede po. Provided po, yun lang po, kailangan po, ang classification po ng property is residential. Residential. Pag residential po siya, pwede po kahit pwedeng lupa lang, magpapakonstruct ka ng maliit na bahay. Basta i-appraise po natin, based po sa appraisal, sa value, at saka sa income po natin. Ayun, Yes, pwede na. Kaya pala sabi ko, aggressive. Aggressive ang Pag-ibig po sa pag-offer. Yes At kamusta naman po yung singilan, yung ikot ng pera? Ibig sabihin, mga good na nagbabayad po. Yes po. Wow. Yan po ang kagandahan po kasi we have strengthened our collection po. So maganda po ang ating performance sa collection. Kanya naman po we are able to give it back to our members as dividend. Ang Pag-ibig Fund po kasi 'di ba ang may-ari po ng Pag-ibig Fund are the members because ito po yung mga savings po nila. So on an annual basis binabalik po namin ito as dividend. Kaya po mataas ang nabibigyan na dividend kasi maganda na rin po ang collection ni Pag-ibig Fund. So last year po we declared a 6.55% dividend rate. So mataas po talaga yung sa bangko, interest po ang tawag diyan. Kaya po sa Pag-ibig is dividend, wala po kasi siyang tax. Hindi siya, 'di ba sa bangko po, meron siyang interest tapos less 20% tax. Sa kay Pag-ibig Fund po sa atin pong pondo, wala po siyang tax. So yung dividend po kung buunin nilang makukuha at i-add po yan sa savings po nila. So accrued po yan. So po siya, nagkakaroon po na panibagong dividend the following year. So compounded po ito. Po. Ayan po. Pero kung gusto raw ng mas affordable na pabahay, pwede rin sa 4PH. Yes, ma'am. Under the Ayan. 4PH, meron din po Reviewin nga tayo. po natin. Opo. The last time po nandito po ang Pag-ibig ay pinag-usapan na po natin ang 4PH. Marami po ang interesado. Ano na po ba ulit yung 4PH po natin? Okay. Ang 4PH program po is the flagship program of the government. The lead implementer po is the Department of Human Settlement and Urban Development. Si Pag-ibig Fund po bilang suporta sa ating pong 4PH program, immediately upon launching the 4PH program, we committed 250 billion pesos to finance the development of the 4PH projects which may be availed of by developers, contractors, local government units, and JV. So, yung iba po na hindi po nila kaya agad i-finance ang kanilang mga proyekto, pwede po silang mag-loan kay Pag-ibig Fund for the developmental loan. So yung po isang role ni Pag-ibig Fund as financing for the developmental loan of our project proponents. On the other hand, ang ating pong mga end user financing na gusto pong kumuha ng
property doon sa 4PH projects, pwede rin po nilang i-loan yung pambili po nila ng property sa 4PH projects. So, dalawa po ang role natin, developmental loan at end-user financing for the members of the fund po. Dito po, sa 4PH, mayroon pong subsidy. Yes po, ma'am. Yes, Gaano ma'am. po kalaki ang funding support na pwede pong ma-avail? Ang interest subsidy po na binibigay po ng gobyerno is 5% of the interest rate. So kung ngayon po, ang charge po ni Pag-ibig Fund is 6.250 for the 3-year pricing. Ang issue-shoulder lang po ng ating mga members would be 1.250. So yung 5% po, sagot po siya ng gobyerno through the DSUD, through the Development Human Settlement Department. So mas maliit po ang kanilang babayaran compared sa dapat po nilang bayaran. Kasi nga meron pong sasagutin ng gobyerno na interests doon po sa charge na interest ni Pag-ibig Fund. Miss Jack, doon po sa yung housing loan borrower, pwede pa bang mag-avail ng amortization subsidy? Okay, under the 4PH po kasi very po si DSUD dyan, ang gusto lang po talaga sana nating tulungan yung talaga pong mga walang bahay. Yung so kung meron na po kayong bahay at lalo na kung may house loan na kayo Pag-ibig Fund, hindi na po kayo pwede mag-avail ng subsidy. Although pwede ka pa rin bumili doon sa property na yon, wala ka nga lang subsidy. Hindi nga ka po bibigyan ng interest subsidy. What you can get is the package subsidy, meaning ang ating po kasing 4PH projects, meron po siyang cap, regulated po kasi ang presyo. Ang maximum po nito is 1.620. So ibig sabihin, you cannot go beyond 1.620 kung hindi po kasama ang construction, ang site development and land cost. Kung kasama po 1.8. So hindi ka pa pwedeng lumagpas sa 1.8. So, naka-regulate po siya. Pero ang actual value po ng mga properties natin, nagkalaro po siya sa 3 million, 3.5. So, sa package pa lang, malaki na po yung naitulong ng gobyerno. Kasi kung wala po intervention sa gobyerno, the property would have been 3 million. But because of the regulation, meaning you regulated the price, hanggang 1.8 lang siya. You cannot go beyond that. So, kaya malaking mura. Malaki pong mura. So, hindi ka man maka-enjoy po ng interest subsidy na 5%, meron ka naman po nakuha na package subsidy na based po sa presyo ng property against the actual value of the property. Okay. So, para maging ma-qualify ka doon sa 4PH, of course, kailangan Pag-ibig member ka. Yes po. Okay. Maliban sa Pag-ibig member ka, paano ka rin Pag-ibig member na ako, paano ako makakwalify na maging bahagi ng 4PH? Opo. Ang ating po kasing partner sa 4PH is ang mga local government LGU. units. Opo. So, unang-una po, lalapit po kayo sa mga local government units who may have a project. Kasi sa kanila po kasi nanggagaling ang beneficiaries. Kasi sila naman po talaga nag-identify sa mga area nila kung sino yung mga nangangailangan. Mayroon po silang listahan yan eh. So, magpapalista po kayo sa local government unit na gusto mong makakuha ng property under the 4PH. Or kung hindi naman po sa mga OFW po natin, kausap na rin po natin ang Department of Migrant Workers. Pwede rin po silang lumapit kay DMW kung gusto po nilang kumuha doon po sa proyekto ng 4PH. So may mga kausap na po tayo ng mga, otherwise sa LGUs po karamihan po talaga ang daan. Yun lang po ang requirement natin is of course Pag-ibig Fund member ka, second is meron ka pong income, and third, dapat dumaan ka rin po kay LGU or kay DMW. And fourth, dapat wala ka pang bahay. Wala ka pang bahay. Para po ma-enjoy mo yung interest subsidy. Oo. Ayan, kung OFW po kayo, mag-inquire na po kayo sa DMW yes, dahil pareho po ay makukuha nyo yung ganitong magandang deal. Yes po. Ano po? May subsidy. Yes po. Ayan, malaking bagay po yan para may pinupuntahan din. Yung pinaghihirapan po natin, yung pinagtatrabahuhan natin sa labas po ng bansa. Yes, at pwedeng from sa kanila, diretso na po silang magbabayad. Hindi ko po nila lahat, pero may mga storya kasi na
nagpapadala, sinasabi, ibinabayad sa bahay. Pag-uwi, wala palang pinuntahan. Okay. So, pwedeng pinadali rin po ba natin sa mga OFWs na diretso na silang makapagbayad po sa Pag-ibig sakaling mag-avail po sila ng ganito? Opo, marami na rin po tayong collecting partners. So, meron po mga banks, pwede po sa GCash, pwede po sa Paymaya, lahat po ng mga pwedeng sinama na po namin yan para po hindi na po kailangan pumunta sa bangko or even sa Pag-ibig Fund. Uso na po kasi yung payment through through your phone. Yes po. Mayroon na rin po kami mga ganong arrangements. So, hindi na po nila kailangan pa ipadala kung kanino bago ibayad sa amin. Pwede na po nila idiretso ang payment po. Kung ayaw po ng bahay, pwede rin ho ba ng cash loan? Ayan. Can you tell us more about the multi-purpose loan? Yes po. Yun yata yung nakukuha kong text palagi. Yes ma'am. Multi-purpose Posible loan, po. sabi Yes, nga daw. ma'am. Sige nga po, ma'am. Ang multi-purpose loan po is a loan against your savings. Base yun sa savings. Yes, ma'am. Kung Oo. magkano po yung savings po natin, 80% of that, pwede mo po siyang i-loan. Kaya pala sabi dito, ayan kompletong pangalan. You are now qualified for a Pag-ibig multi-purpose Yes, loan. yes, ma'am. Apply now and receive your loan in as fast as 3 days. Ganun Yes, kabilis. ma'am. Pwede po kasi kayong mag-file ng loan even through your phones. Pwede na rin po yun. Yun po is 80% on against your savings. So kung magkano po yung savings po natin, 80% nun, pwede po natin siyang ma-loan. Pwede po natin siyang bayaran ng 2 years or 3 years. Ang kagandahan po niyan, kahit po kayo nag-loan on your savings, pag nag-announce po kami ng dividend, buong pera po ninyo ang merong dividend. Hindi po tinatanggal yung niloan ninyo. So, hindi po nababawasan yan. Buong pa rin po yung inyong savings kay Pag-ibig Fund po. Pag nag-multi-purpose loan ako or nag-housing loan ako, pwede bang mag-housing loan or multi-purpose loan din? Dalawa, po. sabay? Yes po, pwede po yun. Basta Basta qualified. ang importante lang po, update kung kasi kung nag-multipurpose loan ka tapos mag-housing loan ka, na-updated lang po yung inyong multipurpose loan, wala na pong problema. Pwede na po tayong mag-housing loan po. Pwede po siyang sabay. In fact, kahit sa housing loan, pwede pong multi loans. Marami na po. Hanggat hindi ka umaabot sa 6 million, 2 million lang initial mo, and then may nakita kang panibagong bahay na gusto mo ulit bilhin, worth 4 million, pwede ka ulit mag-housing loan for 4 million, provided kaya po ng inyong income, but not to exceed 6 million po. So, pwede pong sabay-sabay. Paano po ang bayaran nun? Automatic deduction sa sweldo? Kung gusto nyong mas convenient po sa inyo, mas maganda kung automatic from the salary, deduction from the salary. Although, sabi nga po namin, meron po tayong GCash, pero po, pwede rin po kayo mag-pay kasi through GCash eh. I was gonna ask kasi kagaya po ako, voluntary. So, wala, hindi regular na empleyado. So, hindi automatic debit. Pwede rin po. Hindi naman po required na payroll deduction. Pwede naman po kasing over the counter. Pwede naman pong yung cheque, yung post-dated checks. Pwede po yun. O pwede naman pong through GCash. Through GCash, through Paymaya, through SM. Napakarami na po namin collecting partners. So, they can choose from all these collecting partners. At saka on time po naman po ang pag-credit po sa ating pong Pwede ledger. po ba yun ma-arrange na kunwari may certain bank ako, i-automatic debit na ng bangko ko papuntang Pag-ibig? Is that something I suppose na pwede po. I suppose pwede din po yan. Automatic kasi minsan deduction. yun nakakalimot Yes or po. hassle pa, Opo. pero Yung automatic na lang. po yung kagandahan doon. Kaya marami nagpo-post-dated checks na lang para hindi na nila iisipin or ina-arrange sila with the bank. Pwede naman po yun. I-arrange po beforehand. Okay, in times of calamity, pwede rin po ba, maaasahan din po ba ang Pag-ibig? Yes, ma'am. As soon as yung ating pong area na declare na po as a calamity area, meron din po tayong calamity loan. Mas mababa po ang interest rate ito, 5.95% lang po ito. At again, it's against your savings pa rin po. It's against your savings pa rin. So, but again, hindi naman po natin ginagalaw yung savings. Your savings still earns dividend even if you continue to get loans from Pag-ibig Fund. O mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion, baka may mga concern po kayo, may mga katanungan po kayo, gustong klaruhin, maari po nyong i-post yan sa ating live stream or better yet, tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines, diretso po namin kayong i-connect kay Miss Jacqueline para po agarang masagot ang inyong mga katanungan. 8631-5788
or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Katuwang po natin ngayong hapon ang Pag-ibig Fund. Kung gusto nyo pong mag-housing loan, multipurpose loan, abay tawag na po kayo sa inyong mga katanungan. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. At nagbabalik po ang programang Sagot Kita. Kasama po inyong lingkod, Cheryl Cosim. Ang ating question of the day, gusto niyo hubang mag-loan sa pag-ibig at bakit? Saan niyo po gagamitin? Kasama pa rin po natin si Miss Jacqueline Constantino mula po sa Pag-ibig Fund. At dito na po tayo sa ating mga callers. Marami-rami po ang ating callers. Caller number 1. Saan na? Ayan. Ayun, okay. Si Miss Tess Manibog. Hi, Miss Tess. Miss Tess. Si Miss Hello Tess? po. Yes po. Good afternoon po. Opo, magandang hapon po. Ano pong may paglilingkod namin? Ang concern ko po ay para sa anak ko kasi dalaga ho ito na matagal nang nag-work. Gusto niya ho yung mga pasalo. May alam ko po, meron ho mga ganon, yung na hindi na continuous. Acquired assets. Sige po, Miss Jack. Okay. Doon po siya interesado, Miss Tess. Po. Doon po siya mas interesado. Yung Opo. mga... Kung ano ho, Kung kasi ho dito lang ho sa Metro Manila ang gusto niya baka daw ho merong mga ganoon dito. Okay. Meron po tayong mga acquired assets. Aha. Ito po yung mga properties na na-acquire na po ni Pag-ibig Fund. Pwede po natin siyang bigyan ng list. Pwede po natin tignan ang list of acquired assets po sa website po ni Pag-ibig Fund. Meron naman po nakalagay doon kung saan po yung mga properties. Ang ina-advise lang po namin sa inyo, dumiretso po kayo kay Pag-ibig Fund. Huwag po kayong makikipag-usap kahit kanino. Yung Minsan ba meron? minsan po kasi sasabihin pasalo, pero actually, hindi naman talaga diretso kay Pag-ibig Fund yun. So, kung meron po kayong ganyang mga gustong kuhanin property at meron na po kayo na-identify, pwede po kayong pumunta sa Pag-ibig Fund. I-check po natin kung ano po yung status ng property Kung na available yun. pa. Kung available pa po siya. Okay po. Otherwise, meron doon po sa ating website, Opo. meron po doon mga acquired assets. Yung mga tawag po namin is real estate of properties, yung ROPA po natin. Meron nakalista po doon yung mga properties na acquired na po natin. Mamimili po kayo doon at usually po kasi ito po kasi through bidding nakalagay din po naman doon sa ating pong website kung kailan ka dapat mag-bid. Nakalagay din po siya. At kung nasaan po yung property, kung ito po ba ay kung magkano po yung presyo, naando naman po lahat. But I would advise you to go directly to Pag-ibig Fund. Wag muna po tayo makipag-usap sa hindi. Sa hindi taga-Pag-ibig. Opo. Miss Tess. Dumiretso. Oo, tama. Baka mabudol. Opo, dumiretso po tayo kay Pag-ibig Fund po para po sigurado po tayo na ito po ay legal or legitimate po na property ni Pag-ibig Fund na pwede po nating bilhin through Pag po ba dun sa mga acquired, mas mura po ba yun? Kaya ganun? Usually po kasi, yes, mas mura siya. Ang kagandahan po kasi nito, especially po kung meron po kasi kaming tinatawag na group housing loan. If you belong to one group, meaning you have commonality, meaning you belong to one employer, kunyari isang employer po kayo, bumili po kayo ng acquired assets ni Pag-ibig Fund equivalent to at least 10 million for the first batch. You will get 40% discount agad. Ang kagandahan po kasi sa ating pong group housing loan, pwede po nating ma-enjoy yung discount kahit na ito ay ilo-loan mo, yung pambili mo is ilo-loan mo pa din. Normally po, yung usual po kasi na programa ng disposal ng acquired assets, you will only enjoy the discount kung cash. Oo. Ngayon po, we realize na ang nag-i-enjoy lang yung may mga pera. Yung Totoo mayayaman. naman po. Opo. So para po makatulong sa mas nakakarami po natin mga miyembro na hindi naman nila kayang bilhin ng cash, pero kailangan nilang bumili at mag-enjoy pa rin ng discount, kailangan po nasa isang grupo sila. So, the same employer, association, basta may commonality. Like when you say group, how many? Ang importante lang po, for the first batch lang po ang kailangan, maka 10 million lang po, aggregate. So kung 10 kayo na nag-bid kayo ng 10 properties na tigwa 1 million, at nanalo kayo lahat sa bidding,
kahit i-loan nyo pa po ang ating pong mga properties, ang inyo lang po ilo-loan, 600,000 na lang. Kasi nga, 40% ang discount agad. Na. Yes, ma'am. Ang Automatic ganda po naman yun. nun. Opo. Ang kailangan lang po is grupo po kayo na i-belong to one group. Ang maganda pa po kasi dito, yung first batch lang ang kailangan na 10 million. Yung subsequent batches, hindi na po kailangan ng 10 million. Isa ka na lang, dalawa na lang kayo. You will enjoy the same discount as the first batch. Yun po ang ating group housing loan. Baka mayroong katrabaho po yung Opo. anak nyo na gusto ring interesado. Yes, basta ma'am. daw kahit 20 pa sila, basta maka 10 million, Initial 40% agad Yes, off. ma'am. Yes, ma'am. At yun ay kahit i-loan mo yung pambili, Oo, wala pong Miss- problema. Yes Miss po. Tess. Opo, yun okay po. na po. Ah. At least kailangan lang may grupo Yes Opo, po, sana. para ma-enjoy yung discount. Yes, ma'am. Opo, Yes, ma'am. oo. Opo. Opo. Alright. Maraming salamat po. Welcome. Thank Opo. you. Thank you, Miss Thank you. Tess. Opo. Kung hindi po same employer, pero pare-pareho kayong pag-ibig members. Hindi po. Hindi. Kailangan talaga either same employer or you belong to one association, registered association. Meron po kasi mga ganyan, yung mga cooperative, yan, yung mga, basta isang registered association, we belong to one association, pwede po kayo sa group housing loan, yung pag-ibig fund po. Acquired assets, yun po yung kagandahan doon dahil you enjoy the discount kahit na ilo-loan mo. At ang maganda pa po niyan, habang tumataas po kasi, na iniipon po kasi yan, siyempre kumukuha yung mga members, aabot po yan hanggang 45% in a year. Kung naka 100 million ka, 45% na. Ang maganda po nito, kahit yung mga nauna nakakuha, may enjoy pa niya yung balancing 5% na nakuha ng iba during the year. So, ganyan po. Next caller po natin, si Yes, Aldrich Rosales ng Quezon City. Hi, Aldrich. Aldrich? Nawala Hello? yun. Ayun. Yes po. Good afternoon po. Good afternoon. Anong may paglilingkod namin? Yes, ma'am. Ma'am, ano ko lang, ma'am, kasi yung kumpanya namin, mag-iisang taon na, pinakaltas nila yung ano namin, tapos hindi naman inuhulog sa pag-ibig. Okay. Paano nyo po? Actually, ma'am, na-report ko na yun sa pag-ibig, ma'am, Makati. Alright. Ano po ang sagot sa inyo? Wala pang action, ma'am, Okay. Kailan nyo po ni-report? Siguro, ma'am, mayroon ng 2 months na. 2 months na po. Yes, ma'am. Kunin ko yung number. Okay. Huwag nyo pong ibababa yung telepono. We will get your details kasi hindi rin naman po namin masasabi, mahihingi sa inyo yung ibang detalye, pangalan ng kumpanya. Hindi po natin pwede pag-usapan yan on air. So, Aldrich, huwag mo ibababa. Kukunin namin yung detalye. At yung team nila, Miss Jackie, will give you a call para bigyan ka ng update. Gaano katagal ng hindi... Ma'am, bali, kasi last August pa mag-iisang taon na po, August next month, di ba? Binabawasan kayo, tapos... Hindi naman inuhulog. Inopsit na nga po ng pag-ibig yun, ma'am, yung hulog po, ma'am, In-offset? Paano po yun? In-offset. Baka may loan siya. Hanggang ngayon po, Baka ma'am, may hindi pa loan rin siya. sila nagbabayad. May Baka may loan. sige, ganito na lamang po. Again, we will get po. your contact number para po mas makita po natin yung records po ninyo. Mas ma-discuss Yes po. po ng pag-ibig sa inyo. Ano po? Yes po. Alright, Okay po. Aldrich. Susan, bigay na lang natin mamaya kay Miss Jack. Okay, next caller natin si Miss Dolly Mercado ng Cavite. Hi, Miss Dolly. Yes po. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin? Hello po. Yes po. Ay, yun lang pong tanong ko, concern ko lang po. Kasi meron may bahay po yung kapatid ko na namatay na fully paid. Kumbaga ba hawak namin yung original title. May gustong bumili. Ngayon, pwede ho ba yun na bibili niya through ilo-loan niya sa pag-ibig? Yung bibili, ilo-loan niya sa pag-ibig, yung ibabayad sa inyo. Opo, ganun daw po yun. Ang tanong, Tama-tama nakikinig ako sa inyo. Gusto ko po malaman kung po pwede po yun. pwede, basta baka qualify siya. Ano, Miss Jack? Pagka po kasing deceased na po yung may-ari, Nagtatrabaho po yung asawa niya, tapos
i-loan daw niya po sa Pag-ibig ng cash. Tapos Okay. daw ang cheque, magiging sa pangalan na namin. Pwede ho ba yun? Okay. Ano po kasi to? Depende po kung kanyo nakapangalan yung titulo. Kanino po nakapangalan yung titulo? Nakapangalan po yun sa kapatid ko na namatay na. At sa asawa. At sa asawa. Pero hawak ko na po yung original title na bahay. Kahit hawak nyo po kasi yung original title, yung pong kapatid nyo may anak, may asawa? Wala na po, wala na ring anak. Meron na po ako mga documents na hawak na ginawa ng abogado. Na rin po yung mga amilyar. Legally po kasi yung property po we should go to the heirs. Oo. So kailangan meron po mo ng extrajudicial settlement. Extrajudicial settlement meron among ka? the heirs. Opo. Meron na po, meron na rin. Okay. Sa patay po yung namatay. So ito po ba ay nailipat na sa pangalan ng mga heirs? Hindi po, yung original title, hindi pa Yun. po nalilipat. Kasi po inaantay na lang namin kung sino yung bibili. Para less Itatransfer ko na lang gastos. dito po. Isang gastusan na Yung lang. interesado, Pupunta muna po Ito yung talaga sa doon niya sa heirs Pag-ibig yan. pa. Sa heirs muna po kasi talaga mapupunta yan. Kasi hindi na po kasi may ibebenta yung nasa titulo. Ang pwede lang po kasi magbenta ng property yung nasa titulo. But meron since po akong hawak na death certificate na rin. Opo. Kaya lang nga po ang ano po kasi doon ang by law kailangan po talaga kasi mailipat muna doon sa heirs. And then yung heirs po ang magbibenta po ng property. Sila po ang magpipirmahan. Opo. Saka lang po natin siya pwedeng ma-loan pagka yung heirs na po ang nagbenta po doon sa gustong bumili. And then meron lang po siyang Section 4 Rule 74, meaning meron po siyang 2 years na Opo. contestability. But pwede na naman po, meron naman po insurance siyaan, yun lang po ang babayaran yung insurance. Opo. Pwede naman po Kumbaga ako i-loan ang yan. heirs, solely na lang heirs. Kung ikaw po ang heir, dapat yung titulo nakapangalan sa'yo. Yes. Bago mabili sa'yo nung bumibili. Yes, yes. Okay po. Opo. Okay. Hindi po pwedeng ibenta ng nakapangalan pa doon sa namatay po. Yes. Okay po. Nasa batas daw po yon, ma'am. Sige po. Alright. Sige po. Thank you. You're Thank you so welcome much po. Thank you. Alright. Ang ating Ferdinand, yung kanina na caller natin. Tapos yung kausap ko ngayon, si Dolly. Ngayon, si Aldrich. Eto na, totoo na si Aldrich to. Ayan, hi Aldrich. Hello, good afternoon po. Good afternoon. Ano pong may paglilingkod namin? May tanong lang ako regarding sa housing loan. Opo. Kasi yung bali may lot na ito. Parang gusto namin paggawa. Bali mag-loan ako. Pwede ba yan? House improvement loan. Kung nakapangalan po sa inyo ang titulo ng property, pwede po tayong mag-home improvement loan. Ngayon, kung ito naman po ay nakapangalan sa inyong magulang, pwede rin po tayong mag-home improvement loan. Magkakaroon lang po tayo ng ano tawag dito? SPA, Special Power of Attorney, authorizing you. Accommodation mortgage po ang tawag doon kasi po nakapangalan sa parents. Normally, ganun na nangyayari ngayon yung mga anak. Gusto Ang nila Pag-ibig. Yes po, yung mga anak ang member ng Pag-ibig Pag-ibig, Fund. Yung mga parents, hindi na naman nila gustong magpaayos Hindi na kasi nagtatrabaho. may edad na rin po sila. So yung mga anak po ang nagpapaayos ng bahay. Pwede po yan under the accommodation mortgage. Ang ating pong mga magulang will just authorize the anak na mag-loan para i-improve yung property. Ang collateral po, yung property ng parents. Yes po. Pwede po yun. Pwede po yun. We just have to check po kung sino po ang may-ari nung kanino nakapangalan yung title. Kung napakapangalan po ito sa inyo, then wala pong problema. Kung nakapangalan po ito sa inyong parents, then it has to be through the accommodation mortgage po. Aldrich. Ayun. So, gusto mo... pa? Go ahead. Ano pa po? Yung kasi na yung sa virtual Pag-ibig na website. Sorry medyo hindi ka po malinaw. Palayo lang ng konti siguro Sorry, yung mouthpiece. Oo. Hello, clear na po. Ano yon, Aldrich? Sa virtual Pag-ibig na website. One more time. Sorry.
Yung sa virtual pag-ibig na website. Website? Pag-ibig, www. Hindi. Ano pa? Yung posting ng dividend, kailan kaya? Posting ng dividend. Posting ng dividend. Oo. Supposedly po na i-post na po yan kasi nag-declare na po kami ng dividend nung panahon nung si BBM pa po ang nag-declare yan nung February. We'll check po. I will also get your number. Alam ko na i-post na po ang dividend sa inyong mga savings po with Pag-ibig Fund. Makikita nyo po yan kung kayo po ay meron kayong virtual Pag-ibig. Makikita nyo po yung inyong savings at yung inyong dividend. May virtual Pag-ibig ka ba, Aldrich? Opo, na-open nga ako ngayon. Okay. Meron Hindi na pa siya ba? nakapost. Hindi pa siya nagka-post. Sige po, i-check ko po. 2023. Okay po. Sige po, i-check po namin. We can get your full name and then we'll just check po. Sige, Aldrich, kukunin namin yung pangalan mo at saka yung contact number, ibibigay din namin kay Miss Jack at babalikan ka nila. Yes po. Alright, thank you, Aldrich. At next caller po natin mula sa Bacolod City, si Rodnil Cebuan. Hi, Rodnil. Yes po, madam. Magandang hapon po. Magandang hapon. Ano pong may paglilingkod namin? Apo, ito po, ang tanong ko lang po, pwede ho ba akong mag-loan na housing loan, kumbaga, na hindi dadaan sa mga developer? Like, mag-loan ako ng cash for, yun nga, housing loan na ipapatayo ko ng bahay, ako yung magpapatayo. May lupa ka na? Apo, meron po. Ay, yun naman pala eh. Gaano ka nakatagal na miyembro ng Pag-ibig? Matagal na rin po, more than 10 years na po. Ayun, walang hindi pumapalya. Opo. At may trabaho ka ngayon. Opo. Eh, Security pasok ka na officer dyan. po. Ako na nag-approve, Miss Jack. Tama po. Ako na nag-approve, Rodnil. Ayan, okay. Ito, kausapin mo na si Miss Jack. Yes po, pwede po. Yung alam ko po kasi, madam, yung housing loan na tinatawag, di ba po tulad yung dadaan po sa developer, like yung mga pabahay ng isang private company or developer na doon ako kukuha ng bahay and then a-apply ako sa Pag-ibig at ikakaltas na lang po through payroll. So, ang gusto ko pong itanong yung kumbaga mag-housing loan pero yung pera na yun ako yung gagamit mismo at magpapatayo ng bahay ko. Pwede po ba yun? Yes po. As long as yung property po, yung title nakapangalan po sa inyo, pwede po kayong mag-file for house construction loan. Kailangan lang po, meron po kayo isasubmit na mga plano, bill of materials. Doon po kasi ang pagbabasihan natin na inyo pong pwedeng malon. So, pwede po yun, sir. Yes po. Okay. Hindi po kasi, yung lote po kasi, compound po kasi yun sa parents ko, which is pwede po ako doon magpatayo ng bahay doon sa compound namin. Mortgage, yeah. Pero yung sinasabing title na nakapangalan sa akin, hindi po yung lupa. Sa pamilya ko po, sa parents ko po. Okay lang, pwede okay naman. Lang. Kung buhay pa po ang inyong parents, I hope Apo. both of them are still alive at nakapangalan po sa kanilang dalawa ang inyo pong lupa. Pwede rin po kayong mag-loan at magpatayo ng bahay doon sa lupa ng magulang ninyo. Kailangan lang po through the accommodation, yung nabanggit ko po kanina, accommodation mortgage. Magbibigay lang po ang inyong mga magulang ng authority para i-mortgage po o i-collateral po ninyo yung kanilang lupa para mapatayuan po ng bahay. Pwede po yun. Yes po. So, bali po, madam, pupunta na lang po ako sa Pag-ibig and then doon po ako mag-i-inquire ganun. Yes po. So, kung Para nasa po sa mga Bacolod, requirements. yes po. Kung nasa Bacolod po kayo, punta po kayo sa office ng Pag-ibig sa Bacolod po. Okay. Yes. Isa na lang po, madam, yung katanungan ko. Just in case po na-process po lahat, na-comply yung requirements ko po, na-approve yung loan. Paano po ba yun? Cash po ba yun na maibibigay sa akin yung pera? Staggered releases din po kasi yan. Okay Depende po. po sa need po ninyo. So, kung nag-infuse na kayo, ang mangyayari po dyan, staggered releases, depende po sa pagpapagawa po ninyo. Hindi po yung buong loan, hindi po. Unti-untiin din po yan. Kaya, importante po na susunod po ninyo yung schedule na inyong construction. May plano. May plano po kasi yan. Yes po. Okay po. Madam, salamat po. Napakalaking tulong po ng programa nyo at kami po na membro ay maraming natututunan. Salamat po, madam. Thank you. Salamat po. Thank you, Rodnil. At next caller po natin si Paul ng Baguio City. Hi, Paul. Hi, good afternoon. Yes po. Yes po, inquire ko lang regarding dun sa previous contributions ko. Okay. Ano pong... employed na po ako for more than 25 years, but dun sa mga early years na nagtatrabaho ako,
meron akong mga contribution and apparently nakapag-loan na rin ako ng mga ibang loan program dati ng Pag-ibig. But yung mga nahuling employment ko, parang mga informal ngayon, so hindi ako binabawasan ng contributions ko and all. So, paano ngayon meron akong sariling negosyo, plano ko siyang i-revive ulit just to have siguro parang future loaning parang institution gaya ni SSS or Pag-ibig na pwede kong how should I go about it sa Okay po. Personal contribution na lang. Alright po. Yung inyong pong contribution kay Pag-ibig Fund, kahit hindi na po kayo nag-contribute or nagsisave, hindi po nawawala yan. At on an annual basis, kumikita po yan, meron pa rin po yan dividend. Hanggat hindi nyo po siya wini-withdraw, ito po ay kumikita pa rin kay Pag-ibig Fund. Unlike po sa bangko na meron parang 2 years na dormancy. After, di ba, pagka 2 years na hindi mo ginagalaw, dormant na, hanggang nababawasan ka, hanggang mauubos na yung pera mo. Kay Pag-ibig Fund po, wala po tayong dormancy. So, tuloy-tuloy po yung pagkita ng inyong pong savings kay Pag-ibig Fund. Ang kailangan na lang po siguro, kung dati mayroon kang ibang employer, ngayon naging self-paying member ka na lang, and then ngayon mayroon kang business, ipapakonsolidate lang po natin yan para gawin natin isang account. Pero still, na kay Pag-ibig Fund po lahat yan. Kung gusto po nating malaman, again, we can get your name so we can check po kung magkano na po yung inyong savings with Pag-ibig Fund. Ang maganda po kasi dito, kahit hindi na po siya hinuhulugan, marami po kasing ganun, yung mga nag-migrate na sa ibang bansa, hindi na nila pinansin. Kumikita po yun hanggat hindi kinukuha kay Pag-ibig Fund. Hindi po mawawala. Hindi po siya nawawala. At kahit hindi nahulugan, hindi siya nagdo-dormant. So, kumikita lang po siya ng tuloy-tuloy. But having said that po, Madam, hindi pa rin po siya pwedeng makapag-avail or hindi ako pwedeng makapag-avail ng kahit na anong loaning program niya yun, Pag-ibig din. Wala pong reference ng income po, kung paano ko rin siya babayaran. Kung nakapag-ipon, yung mga previous po ninyong savings, kung nakabuo na po kayo ng 24 months, pwede na rin po kayong pwede rin po kayo mag-housing loan. Ngayon, depende na lang po natin yan sa income. Oo. Depende Wala pong income. Opo, sabi na may Walang business siya. Doon po sa housing loan, parang hindi na po need, pero doon po sa multipurpose loan, baka doon po magkaroon ng need in the future. Kaya I'm just inquiring on how should I treat doon sa mga na napaliban kong mga contributions, if that's so na talagang mawawala ba yun or ano? Hindi naman po siya mawawala at definitely nakipag-ibig pa rin nasa atin pa rin po yan. Ang kailangan na lang po, I will have to check po kasi kung ano yung active membership po ninyo, kung eligible po kayo mag-multipurpose loan, iti-check na rin po natin yan. Pero ang ma-assure lang po namin, hindi po nawawala ang inyong savings kay Pag-ibig Fund. Hindi din po natin pababayaran yung mga hindi mo nabayaran. So for example, nag-stop ka for 2 years, hindi kailangan na ibalik mo yung 2 years na savings. Hindi naman po kailangan ganun. So titignan lang po natin yung savings po ninyo kung eligible na po tayo to avail of a multipurpose loan. Okay po, ma'am. Okay, Alright. klaro po. Thank you, Paul. Maraming salamat po. Thanks, Paul. Ito ang aking kaibigan na si Jay Ilano. Tinatanong po niya yung pagdating sa home improvement loan. Kaso, patay na daw yung parents. Paano daw po yun? Yun po, kailangan po talaga siya mag-extrajudicial muna. Kasi gagamitin po settlement among the heirs. Tapos, ipapublish po kasi yan. Kasi usually po, pag kailangan pa nag-EJS po kayo, pinapublish din po yan. And then, pag nalipat na po sa heirs, and then the heirs will just have to agree na ilo-loan, for example, ng one of the siblings, yung property para mapatayuan. Pwede naman po siya. Okay. At habol po, wala na tayong oras, pero habol natin si Beth. Mabilis lang. Hi, Beth ng Quezon City. Hi, Miss Sherelle. Apo. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, tanong ko lang po kasi meron kaming na-acquired na property through Pag-ibig. Fully paid na siya. And then ngayon, gusto naming ibenta. Tapos, yung bibili po, yung aming anak lang din. Pwede po.
Okay po. Pwede po ba yung ganun? Pwede po. Uy, fully paid naman na po. Di Yeah, po ba? oo. Hawak. Actually, nasa Pag-ibig pa nga yung title, hindi pa siya nakuha. Kunin nyo na po. Bakit ayaw mo pa? Ayaw mo pa kunin, Miss Beth. Wala oras. Walang oras. Itusa mo na lang yung bibili mong anak. Pwede na yung authorization. Pwede ba yun? Authorization. O pwede. Punta na lang po kayo sa amin. We'll just try to Ma'am, help you retrieve sa it. Shaw Boulevard ba? Ano? Sa Shaw Yung Boulevard daw po office? ba? Opo, kung dito po sa Metro Manila, sa Shaw Boulevard, yun po yung pagkuha ng title. Puntahan na daw lang po. po ninyo kami. You just give us your name and your number. We'll try to help you po makuha po inyong title. Oo. Pwede po ninyong ibenta yan sa inyong anak. Miss Beth, ganito, wag mo ibababa. Kukunin namin yung buong pangalan mo tsaka contact details at patatawagan ka ni Miss Jack sa kanyang team para Okay. matulungan na ibigay na namin sa iyo yung title na ayaw mong kunin. Matagal na. Opo, sige po. Ayun po, Opo. para maayos nyo na at may mabili na ng anak mo, di ba? Okay. All right, Miss Sige, Beth. thank you, Miss Cheryl. Thank you for calling. Naku, overtime na po tayo, Miss Jack. Balik na lamang po ulit. Yes, Babalik thank you po so ulit much. next month ang Pag-ibig. Huwag po kayo mag-alala. Thank you for joining us this Thank you so much, afternoon. ma'am. Thank you. Ayan po si Miss Jacqueline Constantino. At siya po ang manager ng Manager 3 ng Institutional Housing Department Corporate Sales Group ng Pag-ibig. Mga kapatid, salamat po at dito na nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas alas 4 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Katuwang po natin bukas ang MX3. Kita-kits mga kapatid!